Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung una na katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, tanong lang po, bakit po yung parisan ko, green pastel, possible split ino, split opa, ang kapares, lutino, ay nag-anak ng dalawang white bull? Posible po ba na maglabas sila ng ganong kulay? Salamat po sa inyong tugon. Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa ganitong klase ng parisan, pareho silang green series. Tapos nagkaroon sila ng inakay na blue series. Pwede po yan maglabas ng ganyang klase ng kulay kasi po yung breeder po ninyo naka-split po yan sa blue series na kulay, kaya po naglabas ng white bulls. Kung hindi po yan naka-split sa blue series na breeder po ninyo, dapat ang inanak po niyan yellow bulls dapat. So wag po kayo mag-alala kung naglabas po ng ganyang kulay dahil po ang breeder po ninyo naka-split po yan sa blue, kaya po naglalabas ng ganyan. So yan po yung una na katanungan sa atin ng kaibon natin. Pangalawa, good day Lods, paano po malalaman kung matagal nang pumares ang ating mga ibon? Ilang araw po ba para masabi na nating matagal? So, paano daw natin malalaman kung matagal nang pumares ang ating mga ibon? So, mapapansin nyo naman kapag ang ibon pares na, hindi yan nag-aaway. Banded yan, nagkukutuhan, and then kapag malapit na ang breeding, nagsusubuan. So, yan po. Diyan natin masasabi na pares na yung ibon. Pero kung ang ibon po ninyo nag-aaway, naghahabulan, talagang hindi nagpapatinag yung hen, kasi kadalasan naman na matapang yung hen. So kapag nag-aaway yan, palagi naghahabulan, hindi nagkukutuhan, hindi nagtatabi, nangangahulugan, hindi po yan banded. Hindi natin malalaman kung hindi natin pagpaparisin. Kapag pinagpares po ninyo ang ibon, halimbawa po nagpares na silang dalawa, hindi sila nag-away, hindi rin sila hahabulan, kapag kaganyan, masasabi natin na nagpapares na yung dalawa, lalo na po kapag nagkukutuhan. So dyan po natin malalaman kung pares na talaga ang dalawa kapag po yan ay nagsusubuan at hindi nag-aaway, hindi naghahabulan, at lalo na po kapag palagi yan nagkukutuhan. So yan po ang katanungan. Panghuling katanungan sa atin mga kaibon, medyo marami ang nagtanong nito sa atin. Ang tanong, Sir, ilang oras ba, ilang hours lang po ba pwede ang dextrose powder pagtapos ibigay sa ating mga ibon? So sa akin mga kaibon, halimbawa po nagpapalit tayo ng tubig na merong dextrose powder hapon, siguro ko mga 3, minsan mga ganyan, minsan naman lagpas ng 3 ang inaabot, minsan naman depende kung kasi sa oras din natin sa mga alaga natin. Pero para sa akin dapat ang itinatagal niyan mga 7 hours or mga 5 hours, or pwede po yan tumaas pa ng ilang pwede nating sabihin na kahit na nilagay mong hapon, kinaumagahan mo ng palitan, okay yan. Dahil yung dextrose powder, sa totoo lang, napapanis din po yan, pero dapat hindi mabilad para hindi mapanis agad. So ang iba ginagawang 4 hours lang or 5 hours pinapalitan na dahil yun nga, napapanis daw at lalo na po kung nabibilad. Pero para sa akin, matagal ko nang ginagawa, minsan nagbibigay tayo ng alas 3, minsan kinaumagahan na natin yung pinapalitan.
or kaya naman nagbibigay tayo minsan ng 12 ng tanghali, pagkahapon pinapalitan. So wala namang pong problema kung halimbawa hapon kayo nagbigay tapos kinaumagahan nyo napalitan, basta po wag mabibilad. Kaya po hindi ako nagbibigay ng dextrose powder sa umaga kung hindi lang talaga kailangan. Sa hapon talaga po ako nagbibigay. Dahil sa umaga, vitamins, pag magbigay tayo ng vitamins, minsan ang vitamins na naibibigay natin, meron mga vitamins na napapanis. 4 hours lang or 5 hours dapat palitan na. Yun ang importante dahil mas maraming nakalagay na chemical sa mga vitamins ng alaga natin. Merong mga hindi natin alam kung anong mga klaseng formula yung ginamit na chemical para dyan, or kung wala mang chemical na talagang nilalagay. So 4 hours lang ang tinatagal niyan sa akin mga kaibon, minsan 5 ganyan. Pero ang dextrose powder, nagbibigay tayo sa hapon, kinaumagahan ko na yung pinapalitan. Sa tagal ko nagbibigay, pagpasok ng tag-init hanggang sa tag-ulan, stop natin yan. So okay naman po, wala naman pong naging problema. So yan po, doon sa mga kaibon natin na nagtatanong, mas mainam kung hindi naman talaga kinakailangan, sa hapon kayo magbigay. Dahil yung hapon, sobrang init kasi. Yun ang halimbawa, yung vitamins natin, nagbigay tayo ng umaga, tinanggal natin ng mga alauna ng hapon, or kaya naman alas 2 ng hapon na natin natanggal. Yung time na alas 12, alauna hanggang alas 2, sobrang init nun. So pag alas 3, magbibigay tayo ng dextrose powder, or kaya naman mga hapon-hapon na, mga 4, ganyan. So doon sa time na yun na sobrang init, kapag nakainom yung alaga natin ng dextrose powder, kahit papano, yun, mahihimasmasan yan sa pagka-stress ng init. So kahit papano magkaroon ng energy, dahil yung dextrose powder nagbibigay naman yan ng energy sa mga alaga natin, at number 1 na anti-stress. So yan po yung ginagawa lang natin. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot natin ng maayos ang katanungan po ninyo. Hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat, at Diyos mabalos sa inyo gabos. Thank you po.